Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Attorney Salvador Panelo nagsalita na patungkol sa pagkakakulong ni Ka Eric at Dr. Lorin Padoy. Taob at sinampal sa kahihiyan sina Tambaloslos Romualdez at Suarez sa revelasyon ni Atty. Panelo. At meron ding usap-usapin na itataas sa Supreme Court ang kaso ng mga SM9 News anchor na sina Ka Eric at Dr. Lorin Badoy. Pambihira. Nakakulong na, binabanatan pa rin. Anong nangyayari, House of Representatives? Saan ba kayo papunta? Kahit ano namang gawin nyo ay bulgar na ang baho nyo. Hindi nyo na kayang itago yan. Ang mas magandang gawin nyo, tumulong na lang kayo at gumawa ng tama para at least ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, dapat tandaan ng taong bayan kung sino yung mga kurakot at walang nagawa na matino para sa bayan at huwag nang iboto sa susunod na eleksyon. Kasi pag yan sila manatili sa pwesto, mas lalong malulugmok ang ating bansa sa kahirapan. Kaya dapat gumising ng taong bayan at huwag magpadala sa mga politiko na nag-aalok ng pera kasi bawiin din nila pag sila nakaupo naman sa pwesto na sa gobyerno. Sabi din ng isang netizen, pag nakaupo bilang president si Vice President Sara, doon palitan ang sistema natin. Gayahin natin ang Singapore para umesenso tayo. Sabi din ng isang netizen, dapat na rin huwag bigyan ng pondo ang Kongreso. Mag-people power na, tanggalin na lang gagawa ng lang batas. At yung salary na lang ni sila bigyan. Suporta, yung mga tambat trolls, yung mga taga-suporta nitong si Speaker, yung ginagawa nitong si Vice President Sara Duterte at nitong si Speaker Martin Romualdez. Ang hirap dito mga kababayan, habang yung ating Vice President talagang sinusubukan ng mahinto ang insurgency, mapigilan itong mga makakaliwang grupo na mag-recruit. Itong ating Speaker of the House, yan po ang ginagawa niya. Nakikipagpulong siya sa mga personalidad na kilala namang merong koneksyon dito sa mga makakaliwang grupo. Nandiyan po, kitang-kita nyo naman po. Sa larawan na yan, ano po yan mga kababayan? Yan yung mga kilalang personalidad. Nandiyan si Kulyamat. Yan po yung namatayan ng anak. Na kung saan nakita po nila, nakikipag-inkwentro siya kasama nitong mga makakaliwang grupo na to. Paano mo pa madidinay na hindi ka konektado sa mga grupo na yan? Yung anak mo mismo nasawi sa inkwentro. Ayun, tsaka ito pa po mga kababayan, hayan na mga kababayan, kitang-kita nyo naman na talagang inaalagaan ng maayos itong si Ka Eric dyan sa House of Representatives. At dapat kasi kung nasaktan itong si Speaker, inano na lang, tawag dito, kinasuhan na lang. Hindi yung para ikulong mo yung tao na hindi nila alam kung kailan sila lalabas. Daig pa nga po yan ng libel. Yan na po ngayon, ganyan na po tayo ngayon sa ating bansa. Hindi po yan dahil dito sa mga congressman na to. Ang dahil po yan sa sistema nating bulok. No? Bulok po kasi yung sistema sa ating bansa. Kaya itong mga personalidad na to, nakakapag ano sila, nagagamit nila itong bulok na sistema para matulak yung kanilang mga personal interest. Narinig nyo naman po, pagka po pala merong mga congressman na maiingay dyan, kumbaga mas malapit sa kawali, ika nga nitong si Sir Jason sa, pagka matatapos na yung taon, kung sino yung mga pinakamaiingay, kung sino yung pinakasipsip, ika nga, sila daw po di umano ang nakakakuha ng mas malaking bonus doon sa kanilang mga pinagkakasipsipan. Yun po ang sinabi nitong si Sir Jason sa doon sa huling nating video kagabi. Kung sino daw po yung pinakamalapit sa kalang, sila daw po yung pinakamaraming nakukuhang pakimkim pagdating ah, ng New Year. Ayan. Kaya pala laging merry ang Christmas nitong mga tao na to, no? Kaya pala kung ating makikita mga kababayan, kahit saang administrasyon ng kahit saang speaker, yung mga nasa baba talaga namang sip-sip.
yung mga congressman kasi speaker kasi meron palang ano diyan mga kababayan 'no, meron po pala silang, kalakaran gano'n. Kaya wala po umaasa po kayo na aasenso ang Pilipinas pagka nagpalit ng presidente, 'wag na po kayong umasa. Ako na po nagsasabi sa inyo, at 'wag po kayong makipag-away, 'wag po kayong makipag-argue. Kung pinagtatanggol niyo lang 'tong mga pulitiko na 'to, sa totoo lang 'wag po kayong makipagtalo. 'No, nagsasayang lang po kayo ng oras niyo kasi hindi naman po kayo kakilala ng mga 'yan, hindi po kayo kung sakaling magkaproblema kayo, hindi naman po kayo tutulungan ng mga tao na 'yan. Kaya huwag niyo pong ibuwis yung buhay niyo para ipagtanggol itong mga pulitiko na 'to sa totoo lang, ha. Kasi kahit sino pa pong maupo diyan, kahit na si Vice President Sara Duterte mga kababayan, hangga't hindi napalitan pagkatapos ng 6 na taon babalik po tayo dito sa walang walang kamatayang cycle na 'to. 'Pag nagpalit ng administrasyon, yung lahat ng ginawa nung nagdaang administrasyon babaguhin ulit. Babalik na naman po tayo sa kurakot, walang humpay na korapsyon, ha? Sinasabi nila ano daw sila malilinis. Bakit kung titingnan natin yung, corruption index, kundi lagi tayong nagtatap. Lagi tayong, malapit sa pinaka-top ang Pilipinas. Gano'n po kakurakot sa ating bansa. Pero itong ating mga pulitiko dito sinasabi nila, wala malilinis sila, walang kurakot, ha? Anong tawag dito, good governance. Gano'n yung pinagmamalaki nila. Pero pagka yung ano, yung Pilipinas, 'pag titingnan sa corruption index, kung hindi una, lagi siyang nagta-top kasama sa top 10 o top 20, 'di ba? Gano'n po tayo mga kababayan. Kaya kung sinasabi ng ating mga kababayan na, "Ayan, pagpasok ni ganito, pagka nahalal siya bilang pangulo o nahalal itong si ganyan, magiging okey na ang ating bansa." Hindi po. 'Wag po tayong 'wag niyo pong linoloko yung mga sarili niyo. 'Wag niyo po ang problema po dito yung sistema na mismo. Kahit sino pong maupo diyan sa Congress, kung wala ring, prinsipyo kagaya ni Tatay Digong. Si Tatay Digong nga may prinsipyo na, may political will pa. Anong nangyari? Lahat po ng naumpisahan niya war on drugs. Anong nangyari po sa war on drugs ngayon? Sige nga, ano pong nangyari sa war on drugs natin? Oh, ano pong nangyari doon sa ating, ah, ah, law and order? Sige nga, ganyan lang kasi po ang may problema ang sistema. Bakit yung mga Pilipino pagka nagpunta ng ibang bansa gumaganda yung ano nila, yung pag-uugali, yung kanilang mga disiplina, bakit kasi yung sistema sinusundan nila yung sistema dun. Yun na lang, punta po kayo sa Clark, punta kayo sa Clark. Oh, bakit pagka yung mga motorista pumasok sa Clark, sinusunod nila yung mga alituntunin dun? Kasi dahil sa sistema. Sa ating bansa wala. Ano yung sistema sa ating bansa? Wala, kanya-kanya. Kanya-kanyang bulsa. Oh, gano'n lang po 'yun mga kababayan. Sa bahagi po ng video natin na 'to, pakinggan po natin itong si Secretary Attorney Salvador Panelo. Pakinggan po natin. Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan eh. Actually, yun ang pinakabuod. Sa panig ni Celis, ipinaglalaban nito ang Soto Law kung saan hindi ito obligadong ibunyag ang kanyang source. Under the law cited, yung tinatawag na Soto Law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligado i-reveal ang source. Dagdag pa ni Atty. Panelo, tanging ang Korte Suprema lamang ang makapaghahatol kung sakop ng Soto Law ang paninindigan ni Celis. Samantala, suhestyon naman ni Panelo na Ayun na nga no mga kababayan, ito po kasi ang hirap dito sa mga congressman natin, masyado po silang pabibo, no, masyado po silang excited. Dapat pala Supreme Court ang magdedesisyon kung itong si Ka Eric sakop siya o hindi siya sakop ng Soto Law. Yung sinabi niya ba, protektado o hindi protektado ng Soto Law. Kaso po, yung mga congressman natin, napakabibibo. No? Napakabibibo po nila. Hindi ka sakop ng Soto Law, hindi protektado yung ginawa mo na yun na Soto Law. Sino kayo? Ang trabaho nyo, gumawa ng batas, bumalangkas ng batas, pero para i-interpret yung batas,
Punta kayo diyan sa ano, diyan sa Supreme Court. Dapat nagpatawag kayo ng representative ng Supreme Court tapos tinanong niyo sila, ito bang, si Ka Eric yung bang sinabi niya na yun, yung mga source niya protektado ba yun ng Soto Law? Dapat gano'n, hindi yung masyado kayong pabibo, akala niyo naman 'di naman dapat pa palang dumulog sa Supreme Court para sabihin kung protektado at hindi protektado itong si Ka Eric. Napakabibibo niyo diyan sa House of kaya ang daming buwisit na buwisit po ngayon sa House of Representatives sa totoo lang. 'No, pati yung mga anti-administration na nagba-vlog dito sa issue na 'to. Gigil na gigil po sila dito sa mga pinaggagawa nitong mga congressman na 'to. Unahin mo yun, ayaw lang i-reveal yung source, tapos ikukulong niyo, hindi nila alam kung kailan sila lalabas. Ah, wala po, eh. Ganyan po tayo ngayon sa ating bansa. Kaya ngayon, iniisip niyo aasenso ang ating bansa. Ngayon pa lang po mga kababayan, sinasabi na po namin dito sa PH Update, ang pananaw namin, huwag na po kayong umasa. Huwag na po kayong umasa. Pagka nagkaroon ng kampanya, nagkaroon ng eleksyon, bumoto na lang po kayo pero huwag na po kayong mag-effort. Kahit naman po kasi sinong maupo, wala naman pong mangyayari, sa totoo lang. Yung eleksyon, sus, ano meron po, naglulukuhan yan sinasabi Korte natin. Suprema lang ang po pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman Naku natin po. kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Ka Eric. Sa ngayon, base sa social media post ni Attorney Mark Tolentino, ay maghahain ang panig nito ng habeas corpus petition sa Korte Suprema. Para sa Ayun. Diyos at Pilipinas, Ay, si Atty. Mark Tolentino, hindi po basta-basta yan. Mahusay po na abogado yan. No? Yun po, yun po daw ang pinakamagandang gawin nitong kampo, nitong si Ka Eric, dumulog dyan sa Supreme Court. No? At tingnan natin. Tingnan po natin kung ano ang gagawin ng ating Supreme Court, kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court kaugnay dyan sa ano na yan. Kaugnay dyan sa issue na yan. No? Pakinggan po natin ngayon itong si Ma'am Sastrogando Sasot. Ito, naaliw po tayo pagka bumaba na to eh. Matindi po bumana to. Hindi po natin kayang ginagawa ni Ma'am Sas. Hindi na natin pag-uusapan guys na kung bakit 39.7 lang yung kanilang expenses pero ang hiningi nila for 2023 na budget for traveling expenses ay 2.066 2 billion 66 66 million. O mga kabayan, di na po natin pag-uusapan kasi kahit tayo umay na dyan eh. Na kahit tayo nahihiwagaan, no? Kung bakit ganun. Ganun kalaki yung hiningi nilang budget, wala pang 50 million yung kanilang expenses, travel expenses. Tayo nahihiwagaan at natatalinimuhan kung sino man yung taong nakaisip na humingi ng 2.066 million 2.066 billion sa kanilang MOE para sa traveling expenses. Di po natin maintindihan. Tayo ay nahihiwagaan at natatalinuhan kung sino man yung tao na yun. Hindi na natin pag-uusapan yan. Okay? Alam naman natin galawang kupit yan. So, direction na lang tayo sa main topic. Hello sa mga nasa Rekta yan. Rekta na tayo. Itong Congress, no? Ilang congressman, pinipilit si Ka Eric na i-reveal ang kanyang source. Correct. Sabihin daw ang kanyang source. Ngayon si Ka Eric, alam niya yung karapatan niya. So meron siyang binanggit na batas yung Soto Law na wag daw, na hindi, na nagpo-protection sa isang mamamahayag, sa isang anchor na hindi i-reveal ang kanilang confidential sources. Soto Law po yung Soto Law. Soto Law. So pinipilit pa rin siya. Na ano po, ang nag-interpret, sila din po, yung mga abogado po daw nila na hindi daw po talaga cover. Nagtanong daw po itong si Tambunting sa 3 abogado at pare-pares daw ng sagot. Hindi, natural. Natural. Sasabihin nila yung gusto mong marinig. Kahit ako, punta ako sa abogado, attorney, kaya bang gawin to? Gusto ko kasi ganito ang mangyari dyan. Kaya? Ay, kaya. Maiikutan natin yan. Merong laging merong legal remedy. Yan, ang nangyari dun sa Soto Law. In-interpret nila. Inikutan nila. Hindi covered. Yung source ng Soto Law. Ayun. Kalaboso itong si Ka Eric.
Kulong. So ngayon, nagkakabangayan na sila and si Ka Eric is steadfast sa kanyang Correct. Hindi po siya bumigay. panindigan na hindi niya i-reveal ang kanyang source dahil siya ay protektado ng batas. Ngayon, ang Kongreso ay napikon. Okay, napikon. Correct, Bakit napikan ayaw po sila, daw ni napikon. Ka Eric i-reveal ang kanyang source? Mm. So, ang ginawa ngayon ng Congress, kinontempt si Ka Umuusok yung si Suarez noong ano siya, nung sumasagot itong si Kair, kaya po talaga niyang makrak. Ayan, sa mga nakakamiss po kay Suarez, ayan na yung pagmumukha niya. Eric, no? Sinight for contempt. Si Lorraine Badoy ay sumunod din na contempt siya. So ngayon dalawa, si Ka Eric at si Lorraine ay nakakulong sa Kongreso. Nakakulong sila sa Kongreso. At hindi rin Kung alam kailan lalabas. kung kailan din sila pwedeng lumabas. Correct. And according to latest information mula kay Lorraine Badoy, sabi ni Lorraine Badoy, they are not releasing us. Bakit daw? Tapos sabi ni Lorraine, indefinite detention. Okay? Kasi nga, gusto nga nila Grabe, no? i-reveal ni Ka Eric yung source niya. Ayaw nga ni Ka Eric. Ngayon, tignan po natin kung sino talaga yung tigas, no? Kung sino talaga yung masusunod ang gusto dito sa House of Representatives o itong si Ka Eric. Ang gusto po sana natin, wag talagang i-reveal ni Ka Eric yung kanyang source, eh. Para mapamuka dito sa mga itong mga congressman na to na hindi lahat ng gusto nyo pwede mangyari. Ikulong nyo na ako kung gusto nyo. Hindi ako si Ka Eric. Ikulong nyo na si Ka Eric hanggat gusto niyang makulong pero hindi niya i-reveal yung kanyang source. Di ba? Ganun lang yun eh. Dapat talaga, Ka Eric, kaya mo yan. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Kahit yung ibang mga kukomento dito sa ano na to, nagbibigay ng opinion, talagang sinasabi po nila ang pananaw ng majority sa mga vlogger at ang ating mga kababayan. Mali ang pinagagawa ng mga congressman na yan. Yun ang sabi po. Kung feeling nila tama, nasa sa kanila na yun. Sistema nga yung bulok. Ano po magagawa natin? So parang yun ang magiging condition ng pag-release. O ano po ang resulta ng bulok na sistema? Ayan ang resulta ng bulok na sistema. Kita nyo na po, yan ang pinaka ebidensya na bulok na sige nga, tanungin nyo po, lahat ng congressman na yan, yung mga ilang senador, kasi Senator Robin gusto niya ng federalism. Tanungin nyo po, ang majority ng mga congressman at mga senador, ayaw po nilang baguhin ang sistema. Kasi nagbe-benepisyo po sila doon. Nila. Kung sasabihin ni Ka Eric ang kanyang source tungkol dun sa 1.8 billion na question. So, ibig sabihin, parang initially, for 30 days, okay? Correct, 30 days. 30 days tayo, yung una. Pagkakakulong. And then, i-release sila at hindi natin alam kung ano yung magiging conditions ng for release. Baka, ang mangyari is, hindi pa rin sila i-release kung hindi pa rin sila mag-reveal. So, hindi pa rin natin. Hindi, pagkakaalam po natin, dapat ma-adapt muna sa plenary yung committee report. Pagka na-adapt na sa plenary yung committee report, kaya nga sinasabi natin, paano pagka nakagawa sila ng committee report sa February, March, April, May. Tapos, dinala pa lang sa plenary yun sa April o August, September next year. Wala po talagang may alam kung kailan lalabas yung si Ka Eric. Yun po yun. Yung pagkakaalam natin, correct nyo po ako kung mali ako. Ang pagkakaalam natin, hanggat di sila nakagawa ng committee report na adapt sa plenary, hindi po marirelease yung dalawang yan. So, sila pa rin ang magdesisyon kung kailan nila gagawin yung committee report, kailan dadalhin sa plenary, sila po ang may alam. Kaya ang dating talaga, indefinite po yung pagkakakulong nila. Wala po, sila magdedesisyon na kung kailan nila gagawin yung committee report, 'di ba? Tama po o mali po ako? Correct niyo na lang po ako diyan sa comment section kung mali ako. Basta ngayon, initially for 30 days. Okay. Hindi. So, ano nangyayari ngayon? Bakit
Indefinite. So parang indefinite, no? Kasi hindi mo Correct, alam correct, kung pwede correct. kailan ka Ganun nga po. i-release. Tapos ang nakakaano pa niyan is, anong mangyayari? So nakakulong ka lang. Nakakulong lang sila and they are now on hunger strike. Diba? Si Correct. Eric at Lorraine. Kasi So, wag po kayong magreklamo. Huwag kayong magreklamo kung bakit nakakulok yan si Eric. Pinahintulutan natin yung sistema na yan para gawin yun eh. Di ba? Pwede tayong magalit. Pwede tayong magalit bakit ginawa sa kanila. Pero magreklamo, huwag po kayong magreklamo. Gusto nyo rin yan eh. Nagsasalita ba yung ordinaryong Pilipino? Sa bagay, yung mga middle class, pagod na yun sa trabaho, lang namang pag-uusapan pa nila to. Papahinga na lang sila. Spend na lang nila yung oras nila sa mga anak nila, di ba? Kaya talagang, mahirap po ang kalagayan ng Pilipinas, sa totoo lang. Kalunos-lunos. Kalunos-lunos ang kalagayan natin. Kalunos-lunos. Maniwala po kayo sa akin. Kaya yung maniwala, nasa inyo yun. bakit sila kinulong? Protektado naman ng batas na hindi Correct. i-reveal ni Eric ang kanyang source. That's Soto law. Anyway, so ito na ang bago. Okay? Hindi raw pwedeng i-claim ni Eric at ni Lorraine ang Soto law dahil hindi naman daw sila accredited reporter. Okay? So dapat, ang applicable lang daw yung Soto law sa registered. Yan ang hirap eh. Hindi naman tayo Supreme Court. Interpret ng batas eh. Bumalangkas kayo ng batas. Ha? Pagka nangyari yan, sinabi ng Congress, Supreme Court, mali ang ginawa nyo na yung kay Eric. Ano na? Di pahiya kayo. Mas maganda kasi dumulog muna kayo dyan sa Supreme Court para hindi ka pagka sinabi ng Supreme Court, hindi, mali ang ginawa nyo kay Eric at kay Lorraine Badoy. Hindi tama yung contempt nyo na yan. Ano mangyayari sa inyo? Di lahat kayo dyan, pati yung 3 abogadong tinanong ni Tambunting, pahiya. Sa KBP at hindi lang yung mere employer. So ganun ang eksena. So yun ang argument. So ngayon, ano mangyayari? Pag hindi nila ni-release, hindi rin sila pakakawalan. Ano yung kaso? So contempt lang ng contempt. So hanggang makulong na sila, hanggang magkaroon ng bagong Congress. Correct. So ibig sabihin, meron palang way, mga friends. Meron palang way na makulong yung sa tingin nila ng Kongreso na hindi gumagawa ng mabuti. Ganyan po katindi ang Kongreso natin. Kaya pong magpakulong ng indefinite. Di ba? Napakahusay po nila, napaka-bright nila dyan sa House of Representatives. Pwede po palang makulong ng indefinite, pero hindi klaro kung ano ang kaso. Walang kaso. Ano pong kaso? Yung hindi paglabas ng kanyang source. Protektado po siya ng Soto law eh. Yung interpretation ng 3 abogado ni Tambunting na pinagtanungan niya, ba't di nyo tanungin yung Supreme Court? Dapat sinabing ganito ni Tambunting, tinanong ko yung Supreme Court. Itong ginawa mo Eric, ayon sa interpretation ng Supreme Court sa batas ng Soto law, hindi sakop ng Soto law yung ano mo na yan, yung statement mo na yan. Kaya kailangan ilabas mo, pangalanan mo yung iyong source. So wala na po tayong question doon, siyempre. Ano na yun eh, Supreme Court na yun eh. Meron pa bang tataas sa Supreme Court? Kaya nga Supreme Court eh. Diba? Kaso ang problema po, 3 abogado tinanungan ko, pare-parehas ang sagot. Natural! Natural yung, kung lalo na yung abogado na yun, nagtatrabaho sa House of Representatives. Hindi, ikutan natin. Ikutan yan. Kaya yan. Hindi yan. Hindi sila kasakop ng Soto. Natural, mapaparinig sa yung gusto mong marinig. Ano ba? Huwag po kayo magreklamo. Yan ang sistema natin. So, na hindi kailangan ng warrant of arrest. Correct. Hindi mo pwedeng i-challenge yung pagkakakulong mo. Ouch. Okay? Pwede mo siguro i-challenge sa Supreme Court or whatever. Diba? Na parang nakulong ka, wala kang warrant of arrest, nakulong ka. You're detained. Forever ka na dyan kung gugustuhin ng Kongreso, diba? Pwede pala yun. So ngayon, ang eksena,
Napakaganda ng Excuse pulisya me po. ng kongresong ito. Napakaganda, nakaka-amaze. Dahil na-offend sila, ay nagpakulong sila ng tao. Diba, na contempt. Anong gagawin mo kung hindi nga i-reveal yung source? Diba, Forever na sila nakakulong dyan, ganon, ang Suarez. dapat na gawin nila ni House Speaker Martin Romualdez is kung talagang sa tingin niya libelous yung sinabi ni Ka Eric, pwede naman siyang magsampan ng libel against Eric. Correct. Diba? Kaso hindi po yun kasi ano pa yun, sampa-sampa pa ng kaso. Hindi, patawag sa hearing, contempt, tapos ang usapan, kulong. Diba? Kaya po nangyari. Mas mabilis nga naman. Oh. Their house, their rules. Against SMNI. Kasi, if they really believe na it is libelous, meron talagang batas Correct. punishing libel. Ang tanong, bakit hindi nilang kasuhan ni House Speaker Romualdez si Ka Eric Eric ng libel? Yun na nga po yung Hindi ba? Yung libel, may bail pa yun. Naku. Can you imagine, pwede ka magbayad ng bail para hindi ka makulong. Yung libel, may bail. Itong kaya Ka Eric, hindi po alam kung kailan sila lalabas. Si Eric at si Lorraine, Hindi hindi sila pwede mag-bail para makalabas sila. Patapusin nila yung 30 days ang pagkakakulong nila. baka patapusin nila yung termino ni PBB. Mas matindi yung punishment nila. Sa tingin ko, mas matindi yung punishment nila sa libel. Kasi sa libel, pwede kang magsampa ng bail eh. Ito, ayun na nga, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. To make the story short, ganyan po talaga. Yan po ang sistema sa ating bansa. Wala po tayong magagawa. Napakabantot. Napakabulok. Yan po, yan po yung sistema sa ating bansa. Yan ang sistema sa ating bansa. Ngayon, kung ayaw nyo po yan, magsalita kayo. Umalma po kayo. Ilabas nyo yung saloobin nyo dyan sa comment section. Kasi habang inaayaan nyo lang mangyari yan, tapos pinapalampas nyo na, wala. Ganyan ano na yan, sa susunod na henerasyon, tapos ng henerasyon na to, sa susunod hanggat hindi nababago yung sistema, mananatili tayong ganito, na uto-uto sa Amerika, yung tipong laging nagpapabida sa international community, wala namang may pakialam sa Pilipinas. Saan ba tayo magaling? Sa mga beauty pageant. Di ba? Ganun lang. Pero pagdating sa loob ng bansa natin, pagdating sa mga politiko natin, kung pwede nga lang mag-import ng politician eh. Sige nga, comment nyo nga po sa baba kung sang-ayon kayo, mag-import na lang tayo ng politician. Tapos ng politician natin, i-export natin lahat. Ipamigay na po natin silang lahat, no? Yung mga mahuhusay na politician sa ibang bansa, import natin sila. Halika kayo dito. Kahit bayaran pa po natin, import natin sila lahat, yung mga mahuhusay. Tapos, lahat ng politiko natin, from SK chairman, hanggang presidente, export po natin. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!